Nagtataka si Chief nang makitang lumalaban pa din si Zombie, di makapaniwala si Chief kung paano pa din nakakagalaw si Zombie kahit wala ng ulo. Habang si Zombie na walang ulo hawak-hawak niya ang ulo ng isa sa mga robot. Namangha si Lanky at ang kanyang subordinate sa pag-aaway ng Zombie. Sinisingil ng Zombie ang kanyang pag-atake laban kay Chief. Ngunit nagawa ni Chief na iwasan ang pag-atake. Walang tigil na sinasampal ng Zombie si Chief habang umiiwas. Hanggang sa ginamit ni Chief ang kanyang sandata. Ngunit nagawa itong iwasan ni Zombie. Nagsimulang mairita si Chief sa pagiging mabilis ni Zombie kahit walang ulo. Pilit na sinuntok ni Zombie si Chief. Ngunit ang hepe ay tumalon pa atras para magawa niya ang kanyang susunod na hakbang. Akala ng nasasakupan ni Lanky ay may problema ang hepe. Pero ayaw mag-abala ni Lanky na alam niyang nagsimula ng magseryoso si Chief. Kilalang kilala ni Lanky si Chief na ang mga lalaking tulad niya ay mahilig magpakitang gilas sa malalaki at makikinis na galaw. Pinayuhan ni Lanky ang kanyang subordinate na lumipat ng kaunti upang hindi sila madamay sa lugar ng epekto. Samantala, ang ulo ng Zombie ay nagiging spiral, hanggang sa nabuo ang kanyang ulo sa orihinal. Si Lanky at ang kanyang subordinate ay nagulat nang masaksihan ang pagkabuo ng ulo ni Zombie. Gusto lang makipag-usap ni Zombie dahil hindi niya sinasadyang saktan si Chief. Pero hindi naniniwala si Chief sa Zombie. Naisip niya na baka kontrolin ng Zombie ang isip niya. Gusto pa rin ni Chief na matuloy ang laban at pinatawag ang isa sa kanyang robot suit na pinangalanang Model 1. Napunta lahat ng fragment sa lugar at agad na ikinabot sa katawan ni Chief. Natarante si Zombie habang namangha si Lanky at ang kanyang compound. Isinuot ni Chief ang lahat ng mga fragment at ginawa siyang parang robot. Tinawag ng hepe ang kanyang sarili bilang mekanikal na anyo ng buhay. Siya ay kumikilos at nagsasalita na parang robot habang sinisingil niya ang kanyang pag-atake. Matagumpay na natama ni Chief si Zombie gamit ang kneecap nito. Lumipad si Zombie habang si Chief ay handa na sa susunod na hakbang. Malapit nang mahulog ang Zombie sa lupa. Binigyan ni Chief si Zombie ng isang malaking suntok sa sikmura at pinalipad si Zombie sa lupa. Si Lanky at ang kanyang compound ay namangha habang pinapanood ang labanan. Ayaw tumigil ni Chief at patuloy ang kanyang pag-atake at manalo kay Zombie. Panay ang atake niya sa Zombie. Habang si Zombie ay tinamaan ng mutinisli, hindi siya makalaban. Ang hepe ay ginawa ang kanyang huling suntok at hinampas si Zombie sa lupa. Tumama ang katawan ng Zombie sa lupa. Ang hepe ay lumapag sa kanyang mga paa habang binibigkas niya na ang lahat ng mga zombie ay dapat patayin at dapat mamatay. Ginamit niya ang kanyang huling pag-atake, gamit ang isang laser na lumalabas sa kanyang dibdib. Natakot si Lanky habang ginagamit ni Chief ang kanyang malaking disintegrator laser laban sa zombie at nagliwanag ang madilim na eskinita. Bum-ontong hininga si Chief. Ipinapalagay niya na dapat natapusin si Zombie sa sandaling iyon, hanggang sa pumasok si Zombie at natulala si Chief nang makitang naglalakad pa si Zombie. Si Zombie ay ganap na nakatayo at sumigaw sa ibabaw ng kanyang mga baga. Napakalakas ng sigaw na ikinagulat ni Lanky at ng kanyang compound. Maging si Chief ay nadamay sa sigaw ni Zombie sa kabila ng pagsusuot ng napaka-develop na suit. Napaka-seryoso ni Zombie sa sandaling iyon at hamaba ang buhok. Si Lanky at ang kanyang subordinate ay natatakot sa Zombie. Lumakad si Zombie papunta kay Chief. Habang si Chief ay medyo natatakot. Pero parang ayaw nang maglaro ni Zombie. Nagsisimula ng umikot ang langit. Habang si Zombie ay nakatayo pa rin sa lupa. Lumaki ang spiral na naging sukat ng lungsod. Nakuha ng langit ang atensyon ni Don. At maging si Lanky na chill lang kanina at ngayon ay nagsimulang magpanik. At para sa mga mamamayan, nakatingala sila upang makita ang malaking spiral sa kalangitan. Hindi nakaimik si Chief at natatakot, sinabi ni Zombie na bibigyan pa niya ng pagkakataon si Chief na maayos ang sitwasyon ng mapayapa. Pero ayaw siyang pakinggan ni Chief. Nakakatakot na tinanong ni Zombie si Chief kung papaanong paraan niya gustong mamatay. Napansin ni Lanky at ng kanyang subordinate na ang personalidad ni Zombie ay nagkaroon ng 180 degree na pagbabago at nagbigay kay Lanky ng masamang pakiramdam. Agad namang umalis sa lugar si Lanky at ang kanyang compound. Or else mahuli sila. Si Chief ay hindi kailanman nakaramdam ng pananakot ng ibang nilalang mula nang siya ay isinilang. Matigas siyang kumilos na parang hindi siya natatakot sa zombie.
Hindi napigilan ni Chief para i-provoke si Zombie at naglakas loob pa siyang lumapit sa kanya. Habang tumatakbo palayo si Lanky at ang kanyang kampon, ipinaalam sa kanya ng subordinate ni Lanky na dumaan siya sa database ng Zombie. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang nilalang na tulad ng Zombie na napakalakas. Sana makaligtas silang dalawa sa tunggalian ni Zombie at Chief. Hanggang sa naabutan silang dalawa. Naalerto silang dalawa sa panganib na maaaring pumasok ang labanan sa bagong lungsod. Nawawala ang mga paa ni Chief habang binasag sa lupa. Lumapit sa kanya ang Zombie. Ngunit ipinatawag ng hepe ang kanyang mga robot assistant na modelo 2, 3, at 4. At lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Naabutan si Lanky sa tabi ni Chief. Sa sandaling iyon, hiniling ni Chief kay Lanky na tulungan siya dahil alam niya na si Zombie ay mapanganib. Ngunit si Lanky ay labis na natakot at tinawag na si Chief ay baliw para sa pagpukaw kay Zombie. Pinayuhan ni Lanky ang kanyang subordinate at Chief na maghiwalay at tumakas. Habang si Zombie sa lupa ay gagawin na ang susunod niyang pag-atake, napansin ni Lanky na hindi basta-basta hahayaan ni Zombie na makatakas sila. Sinampal ng Zombie ang lupa, na nagiging sanhi ng lindol. Nawalan ng balanse si Lanky at natamba siya. Labis na natakot at natarante si Lanky. Ngunit hawak ni Zombie ang lupa at itinaas ito, na nagpalutang sa kalahati ng lungsod. Nagsimulang magpanik ang mga mamamayan. Lahat sila ay natatakot sa sitwasyon. Maging si Don ay natulala sa kanyang nakita, na ang bagong lungsod ay lumulutang. Samantala sa gilid ni Zombie, bumagsak si Chief sa lupa at nontog ng gusto ang ulo. Agad namang sinundan ni Zombie si Chief. Ngumisi siya habang hawak-hawak ang hepe sa kanyang ulo na may nawawalang mga paa at tinanong kung higit na ba ang nararamdaman ni Chief sa sandaling iyon. Hinawakan ni Zombie ang walang paa na katawan ni Chief. Sa masamang tingin sa kanyang mukha, positibo si Zombie na hindi niya makontrol ang isip ng isang robot. Ngunit si Chief ay hindi isang purong robot. Kahit pa mekaniko ang mga paa niya, may utak pa rin si Chief. Mas hinigpitan ni Zombie ang ulo ni Chief. Ganun din ang teknik niya kay Chief gaya ng ginawa niya sa spy kanina. Hanggang sa tuluyang nakarating sa utak ni Chief ang virus. Nakita ni Zombie ang memorya ni Chief na nagsisimula sa dalawang tao sa isang silhouette figure. Pagkatapos ay nakita niya si Chief sa kanyang pagkabata bilang isang ulila na namatay ang kanyang magulang sa kanyang harapan. Ang memorya ay lumilipat sa isang doktor na nagsasagawa ng operasyon sa pagbabago ng katawan. Sa alaala ni Chief, may part na tinanggal lahat ng parte ng kanyang katawan at pinalitan ng mga bakal. Matapos silipin ni Zombie ang alaala ni Chief, insulto niya si Chief sa pagiging miserable at sa pagiging undead kaysa sa isang zombie. Napagpasyahan ni Zombie na iligtas si Chief dahil naniniwala siyang mas magdurusa si Chief kung buhay siya kaysa patay. Nina si Zombie at inihagi si Chief sa ibabaw ng bangin. Pero sa kabutihang palad, nahuli ni Lanky si Chief. Sa nakakatakot na hitsura, si Lanky ay nabigla nang makita ang isa sa mga kakayahan na mayroon si Zombie ay ang pagbabasa ng memorya. Biglang nawala si Zombie. Kinagabihan, bumalik si Zombie sa kanyang normal na sarili. Inimpake niya ang lahat ng gamit niya para tumakas dahil nahihiya siyang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Kahit si Zombie ay natakot sa kanyang sarili. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na isa siyang pala kaibigan at mabait na zombie. Ngunit talagang nahihiya siyang humarap sa sangkatauhan habang palabas siya ng pinto. Pero naabutan siya ni Violet na palihim na lumabas. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi patahimikan ang kanyang saksi. Humingi ng tawad si Zombie sa gagawin niya. Pero naputol siya nang ipakita sa kanya ni Violet ang isang dokumento. Ipinakita ni Violet ang mga papel na dokumento para sa zombie na nagsasaad na siya ay isa ng opisyal na vice-presidente ng Beyonders Academy. Natarante si Zombie na walang nag-react ng marahas sa kanyang pagngangalit kanina. Lalo siyang naguluhan nang makitang pumayag si Chief na maging vice-presidente. Tinanong ni Zombie si Violet kung may nabanggit ba si Chief tungkol sa kanya. Sinagot ni Violet ang tanong nang marinig niya na ang tingin ni Chief kay Zombie ay isang mabuting tao. Hindi naging marahas si Violet. Binati pa niya si Zombie para sa kanyang mga nagawa kamakailan. Samantala, nakarite si Chief at si Lanky sa gilid. Naisip ni Lanky na isang napakalaking pagkakamali ng ginawa ni Chief na manatili si Zombie sa kabila ng pagkaalam niya sa katotohanan ng totoong pagkatao ni Zombie.
pero tumingin si Chief sa kabilang side. Hindi mahalaga kung si Zombie ay isang tao o hindi. Mas tiningnan ni Chief ang opportunity at advantages kung kakampi nila ang zombie. Ngunit mas nag-aalala si Lanky kung manggulo muli si Zombie. Ngunit handa pa rin si Chief na makipagsapalaran. Iniba niya ang topic nang tanungin niya si Lanky tungkol sa mga arrangement. Kahit natalo na si Chief, naisip pa rin niya si Professor Jamie. Nangako siya sa sarili na buburahin niya ng tuluyan ang lahat ng bakas ni Professor Jamie. Ang Zombie Society ay naalerto lahat ng isang balita na ang zombie ay na-hostage sa loob ng isang lungsod ng tao. Si Varmint, na isang tapat na pamilya, ay nagtanong sa iba pa niyang mga kasama kung ano ang maaari niyang gawin para mailigtas ang kanilang hari. Ang Zombie Society ay pawang nagpoprotesta na patayin ang lahat ng tao upang mailigtas ang kanilang haring zombie. Naisip ni Blackie na katangahan para kay Varmint na magprotesta at mag-alala dahil alam ni Blackie at Agoo ang hindi kapanipaniwala at napakalaking kapangyarihan ng hari. Bumalik sa Beyonders Academy, si Chief ay maayos na ngayon. Pagkatapos ay gumawa siya ng anunsyo para sa lahat na maghanda dahil sa wakas ay pagkakataon na nila na mahuli si Professor Jamie. Samantala, sa isang lugar sa Land City, si Zombie at Dawn ay namamasyal habang si Dawn ay nabighani sa kung paano pinananatili ng mga tao ang abandonadong lugar sa loob ng mahabang panahon. At hinarang ng isang grupo ng militar ang zombie sa dadaanan nila Dawn. Labis na nalito si Zombie. Ngunit talagang formal na binabati ng mga sundalo si Zombie para tanggapin siya sa kanyang bagong lungsod na sasailalim sa kanyang mga panuntunan. At ipinaalam ng sundalo kay Zombie na susundin nila ang utos ng zombie mula ngayon. Nabigla pa rin si Zombie sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang lahat ng mga sundalo ay formal na tumayo sa lungsod upang batiin ang kanilang pinakabagong vice-presidente. Tinanong ng zombie ang sundalo kung talagang gagawin niya ang anumang sabihin ng zombie, paano kung sabihan niya itong magpakamatay. Bigla na lang naglabas ng bomba ang sundalo mula sa kanyang bulsa at sinabi niyang mamasusunod sir. Pinipigilan siya ng zombie dahil nagbibiro lang ito, ngunit hindi tumitigil ang sundalo, at kinuha na lang ito ni zombie at inihagis niya. Nagkatinginan na lang silang dalawa ni Dawn. At may biglang nagsalitang lalaki. Nakita nila ito na nakaupo sa taas, at ito ay bumaba na nagsasabing, hindi niya maintindihan kung bakit nagpadala sila ng isang mahinang katulad niya para bantayan ang isang mahalagang lugar. Nakatayo ang dalawang lalaki, galing sila sa Stainless Steel Academy na kasunod ng Beyonders Academy. Ipinadala sila upang tulungan siyang mahuli ang target. Si Dawn ay nagulat nang makita ang dalawang lalaki, ito ang mga pinuno ng Steelblade Department sa Stainless Steel Academy. Sila ay sina President Bang at Vice President Chewie. Ang orihinal ay internal affair ng akademya, kaya nagtataka siya kung bakit siya pinapunta ng mga nakatataas upang tulungan siya. Ang pagtulong sa kapwa ay normal. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang magpo-promote ng isang newbie bilang vice-presidente at babantayan pa niya itong sa lokasyon. Nagsalita S.I. Lanky na inutusan siyang pumunta rito para tulungan tayo at huwag manggulo. Bilang mga tagalabas, wala silang awtoridad na questionin ang mga desisyon ng kanilang pinuno. Hinaharang nila ang mga baguhan sa labasan habang sinasabi niya sa kanila ang mahalagang bahagi ng kanilang misyon, na ang pag-atake. Hiniling niya sa kanya na ipaliwanag sa kanya kung bakit nagtalaga siya ng isang bagong vice-presidente na subaybayan ng isang napakahalagang lugar, nagsalita siya ng dahil kaya siya nitong bugbugin hanggang sa umihi siya sa kanyang pantalon. Sinabi ng lalaki na wag mo nga akong lokohin, dahil alam mo na mas malakas ako kaysa sa sayo. Nag-recruit din siya ng 2 miyembro mula sa kanyang akademya para tulungan siyang isecure ang mga labasan kaya wala na siyang magagawa pa. Sinabi ng scientist kay Brother Faye na napapalibot na ang buong lungsod. Sagot niya sa kanya, pakawalan ang mga zombie, pinindot niya ang red bottom at sinabing may kakaibang zombie na nahalo sa kanila. Binaril ng 2 pinuno ang mga zombie. Nang magsimula silang magpaputok sa zombie, wala silang hinarap na mas malakas. Hawak niya ang isang zombie at sinabi niyang hindi sila galing sa tribo niya, lumingon sa ibang direksyon si Dawn at sinabi niyang wala siyang narinig. Sinabi ng lalaki na umalis na sila sa lugar, tinawag niya itong mahina at sinabi niyang bumalik na lang sila at makipaglaro sa mga laruan ng mga bata. Naiinis siya sa hepe, naaga ng isang zombie ang atensyon nila. Nandoon ang maliit na varmint at tinanong siya ng zombie kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon.
Ang scientist ay tumatawa at sinabi niya sa kanya, bigyan siya ng isang magandang palabas. 2 oras ang nakalipas, isang maliit na varmint ang humarap sa isang zombie, inilabas niya ang galon ng gasolina at ibinigay sa kanya na pinagtataka niya. Tumakas na ang zombie at nagdeklara siya na hindi siya ng ahas na sumalungat sa utos ng hari kaya babalik muna siya at sana swertehin siya. Ang isang maliit na varmint ay hindi nakapag-control, tinanong niya kung kaya niyang patayin ang mga tao ng mag-isa. Nagtataka siya kung ano ang naaamoy niya. Ang scientist ay nanunood at may bago sila subject, tinitingnan nila kung ano ang ginagawa ng maliliit na varmint. Tinanong ng zombie kung si varmint ba siya at nagulat si Don. Binuksan ng maliit na varmint ang galon at ininom niya ang gasolina. Nagtataka si Don dahil umiinom siya ng gasolina. Pagkatapos niyang uminom ay lumakas ang kanyang katawan. Sumigaw ito dahilan para mabingi sila at nabasag ang mga bintana. Nakatayo si zombie habang lumilipad ang pulang buhok at ang pinunong nasa likuran niya ay nairita sa mga tunog na iyon. Nagtanong si Don kung ano ang nangyayari. Hinamon ng maliit na varmint ang pinuno na makipaglaro sa kanya. Nabaliw ang hepe dahil naisip niyang interesante ang labanan at idineklara niya sa kanya na halos pumutok ang tenga niya sa sigaw na iyon. Hinayla ni zombie ang kamay ni Don at inutusan siyang tumakbo. Habang tumatakbo sila, tinanong ni Don kung bakit kailangan nilang tumakbo at mayroon naman silang 2 department head. Sumagot siya na hindi nila siya kayang patayin, nagsalita siya na nagbibiro ka ba, at sabi ni zombie na hindi ako nagbibiro. Nabaliw na ang maliit na varmint habang hawak niya ang kanya armas. Tinawag sila ni President Bang na basura dahil tumatakbo sila sa unang nakita nila na mas malakas na kalaban. Sabi ng kasama niya, siya na daw ang bahala. Pumayag naman siya. May nangyari sa kasamahan niya at agad siyang tumingin. Nabugbog ang kanyang kasama at nabigla siya tungkol doon. Tinanong siya ni Varmint kung paano niya gustong mamatay. Nagpatuloy sa pagtakbo sila zombie, Don at ang sundalo, at umakyat sila sa tuktok ng gusali. Si President Bang at si Varmint ay umaatake sa isa't isa, tuwang-tuwa ang scientist habang pinapanood sila. Binubuli niya si President Bang at agad niya itong binugbog. Ipinahayag ng Pangulong Bang na hindi siya mahina. Inikot-ikot siya at binato. Ang maliit na varmint ay hindi tumigil sa pambubuli sa Pangulo. Sinipa niya ito at nadamay ang kasama niyang nasa likod. Ipinatong niya ang kanyang paa sa dibdib ng Pangulo. Sinisikap siyang pigilan ng Pangulo. Gumagamit ng teleskopyo ang zombie at si Don para panuurin sila at nakita niyang masama ang lagay nito at hindi niya akalain na makakatagal pa si President Bang. Natatawa ang varmint dahil sinabi ng presidente na hindi niya siya matatalo. Pilit na pinipigilan ng presidente na hindi umiyak pero hindi niya napigilan ang mga luha niya at tumutulo na ito at napasigaw siya ng mami. Ayaw niyang mamatay at iligtas siya. Habang pinagmamasdan silang dalawa, tinawag ng scientist ang president na Stupid Human Academy at tumatawa ito. Sa ibabaw ng gusali, nag-uusap sila at tinanong ng sundalo kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Don na hindi nila maipapadala ang ordinaryong sundalo dahil mamamatay lang silang lahat. Nagtataka si zombie at bakit hindi siya nakikila ni Varmint. Tiningnan niya si Don at binalak niya itong gamitin para makilala siya. Ninas si Don at tinanong niya kung gusto niyang siyang kainin. Kinuha niya ang kamay niya at kinagat niya si Don at ito'y napasigaw. Gulat na gulat si Don. Nakatingin siya sa braso niya na may bakas ng ngipin. Tinanong niya kung sinasamantala niya ang sitwasyon para kontrolin ang kanyang isip. Sagot niya na hindi naman siya ganoon. Natakot ang presidente sa Varmint. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing mali siya at hindi dapat siya pinagtatawanan kanina. Ikinalulugod niyang hindi siya patayin. Natatawa lang si Varmint. May sumigaw at tinawag siya. Nagtataka si Varmint tungkol doon. Naglakad siya dala ang kanyang baril at hinamon niya ang Varmint na makipaglaro sa kanya. Kinagat ng zombie si Don at ang kanyang mga selula ay naglalabas ng mga genetic nucleotide at pumalit sa mga ito at kumalat sa kanyang dugo. Si Don ay isa ng zombie na may hawak na baril. Nagtataka sila sa babaeng yun. Tinanong ni Varmint kung gusto niyang makipaglaro sa kanya. Sumagot siya na siya ay isang hambog at tinanong niya kung ano ang nagpapalagay sa kanya na siya ay espesyal. Itinutok niya ang baril sa Varmint at pinaulanan ito ng bala. Tumatawa siya habang pumuputok ang baril. Nagulat ang presidente na naging dahilan ng pag-iyak niya. Mabilis na kumilos ang Varmint upang maiwasan ang pagbabarilin. Nilapitan niya ang presidente at sinabihang tumakbo ng mabilis.
Mabilis na tumakbo ang pulang buhok papunta sa varmint at inilagay niya ang bomba sa bibig ng varmint. Pagkatapos niyang ihulog ang bomba, mabilis siyang kumilos para tumakas at ang bomba ay sumabog. Hindi niya nasaktan si varmint sa mga ginawa niya. Pinaulanan niya na lang ito ng bala. Tinanong ng sundalo ang vice-presidente kung ano ang ginagawa niya. Sagot niya, medyo binago lang niya ang jeans ni Don at iyon lang. Kaya naging mas makapangyarihan si Don. May usok na sanhi ng bomba. Pinagtatawanan siya ng pulang buhok at gusto niya ang pakiramdam na iyon. Habang magkayakap ang dalawang hepe dahil natakot sila sa nangyari, tinanong siya ni Varmint kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong talunin sa sobrang lakas. Ginamit niya ang kanyang armas ngunit ang pulang buhok ay sumalungat sa kanyang pag-atake. Sinipa siya nito kaya tumalsik ito sa lupa. Nang sinipa niya siya, nasaktan si Varmint, naniwala ang pinuno sa pulang buhok. Idineklara niyang napakalakas niya at tinanong niya kung bakit siya nagpanggap na mahina noon. Sinabi niya na oras na para sa bangbang basuka. Nagulat si Zombie sa kanya. Nasaktan siya at nakakita siya ng tangke at ininom niya ito. Hinamon niya ang pulang buhok na ipagpatuloy ang labanan. Ginamit niya ang baril para barilin ang isang varmint. Lumakas si Varmint dahil uminom siya ng gasolina. Nagulat at natakot ang pinuno. Sinabi ni Varmint na siya ay undead at hindi siya kayang patayin, idineklara niyang nag-aaksaya lang siya ng lakas. Ang Varmint ay nag-umpisang umatake at tinamaan si Don sa tiyan. Ginamit ni Zombie ang kanyang kapangyarihan para buuhin niya ulit ang nasirang party ng katawan ni Don. Tinanong ng ni Don kung ano ang sinasabi niyang tungkol sa undead at idineklara niya na isa rin siyang undead, at ipinagpatuloy nila ang laro. Tinanong ng President at Vice President kung anong klaseng mga halimaw silang dalawa.